back to Tire Talks! So for today's video, we will be tackling about coronary artery disease with Dr. Raul Urata. So without further ado, let's go! Okay, now let's go on for the second topic, which is the coronary heart disease, doc. So, what is CID, doc? So, what is the coronary heart disease and what causes it, doc? Ang coronary artery disease, gawa na siya ha, may ischemic heart disease or chronic CAD, may isang acute coronary syndrome. So, ang CAD, ischemic heart disease, cause na siya is atherosclerosis. So as the days goes, the years goes by, and kaon ng baboy, ang fats na siya nag-settle down na sa yung artery, coronary artery ha. So nag-deposit na sila, ang blood flow mahina siya. So mag-cause na siya, symptoms like chest pain. Okay? Okay? Okay, next, doc, is what are the major risk factors for coronary heart disease? Dietary, or baboy, cholesterol, alcohol, smoking, family history. History ka mga may heart disease, may likely base risk. Age man mo, kaya estrogen nag-prevent siya sa may protective effect ng estrogen sa babae. Kung gaminopause ka na, gaway ka na estrogen, ma-increase ang risk mo sa cardiovascular disease. Stress, Okay, thank you, doc. So, what are the common... Hypertension, diabetes, Hypertension, diabetes. Okay, thank you, doc. So, what are the common warning signs and symptoms of coronary heart disease? Chest pain. Oh, chest pain. Early is chest pain. Ang initial is chest pain relieved by rest. Of course, exertion ng pathway ka kasakit. If you rest, nalulan siya. Early signs, as the disease progress, worsen siya, ang chest pain mo nag-graduate sa arm, graduate sa imucho, sa imo neck, so worsen siya. Or ang pain sa chest is occurring at rest, or more frequent and more severe, so worsen siya. Chest pain, ano pa? Shortness of breath, hapo. Palpitation. Iba nga epigastric pain, sabi mo sa upset actually daw part ng heart disease. Dizziness. Kung may dizziness ka, yung heartbeat regular na nahilo ka. Okay? So next, doc, is how is coronary heart disease diagnosed and managed? Siyempre, ECG. Yung ECG, electrocardiogram, kita mo siya kung may ischemia o may infarction. May test na blood, sa amo na siya, ang MI sa may infarction, may test na siya, troponin test na siya. Dapat ang dugo, paano taas na siya. Pero kung sa mga angina, you can diagnose by ECG. Pwede normal yung ECG sa angina. So what you do is, you push the patient to a working test. Stress test na siya. Stress na siya, i-work mo sa stress test, kung mag-chest pain na siya, wala mo lang may problema. Sabi po sa ECG, stress test, coronary arteriogram. Ano na siya? I-check ka sa dye sa imong sa wrist, no? Hindi ka dye. May dye na sa katulad sa imong heart. So kung may barakan yung kurason, makailangan na may cut-off sign, hindi na sige ang dye. May barakan siya. So, or gamay yung agi. That means may barakan siya. Today ko, pinaw mo na siya, hinahin mo function sa heart. Eh, ano pa? So, how it will be managed, doc, ang may mga coronary heart disease? Lifestyle modification also. Hindi siya lahat, hindi ka magkawang baboy, dietary, hindi ka mag-inom, alcohol, hindi ka mag-sigarilyo. Kung tambok ka, obese ka, weight loss, exercise, treat mo ang other sakit, hypertension. Kung hindi mo treat mo sakit ay diabetes, treat mo siya. Kung ang ischemic heart disease, i-treat mo siya, ang blood vessel obstructed, hindi na siya ibulong nitrates na siya oral na siya nitrates na tagal sa bulong para mag-dilate yung blood vessel. Pero kung damo na sa di man blood vessel yung heart mo, kung dami yung chest pain mo, basi either duwain mo ng surgical treatment ha, PTCA, percutaneous transarterial arteriography, may insert sa dye, asang catheter dito, katulad sa yung heart, ang puntas ng catheter na siya may balloon siya. So ang obstructed itong kanal, i-dilate na siya.
Hindi mabuksak, may okay na flow. Kaya na siyang stent na siyang metal stent. Para low ka na. Tapos, kuha na siya. Ano na siya, less invasive na, low patient, kaya mo na, no? Pero hindi na siya lulugay na siya. After 5 years, babalik na siya yung mga obstruction. If they will say mo, plaka ko ba, balik na siya, no? So, ang definitive treatment sa ischemic heart disease, open heart surgery. Cabbage, coronary artery, grafting. Bypass grafting, ha? Ang pauna siya is, operahan na open yung heart. Mapakas ang vein din sa mga saphenous vein siya din yung mapakas ang vein. Tapos, okay na, so okay ka, kung di na-obstructed ng part ng heart, ng artery, i-bypass na siya. So, ang before and after sa block, kasama sa saphenous vein, bypass mo siya. So, depende na yan kung pila ka vessel, 3 to 4 5 vessel. Muna yan, definitive na duwan na yung mabalik ka ng mga problem to 10 years. Paano pa tayo ang treatment? Kung acute MI na yan, part na sa ischemic disease, kung acute MI, heart attack na yan, hindi ka makatag sa mga thrombolytics, na siya dahil injection na siya, heparin na siya na inject na within 4 hours pag part na tayo atag na siya through IV, ang blood clot na siya sa yung heart, lyse na siya. Okay? Pero basically, ischemic heart disease, nitrates na siya, bibulo ka mga blood nitrates para sakit na tunghan. So that's for all. Thank you so much, Doc, for sharing a lot of knowledge. So that's all, mga covers, for this episode. See you next episode. Bye!